So, simulan natin itong si VP Sara at itong si Leni Robredo. Ang pagmi-meeting nila raw, posibleng bahagi ng political strategy para sa 2025 election. Ako natatawa ako dito eh. Bakit nyo kinulayan ang pagkikita ni VP Sara at ni Leni Robredo? In the first place, wala naman yun eh. It's part of the festival doon na pumunta nga itong si VP Sara. Siyempre, nag-courtesy. Diba? And si VP Sara naman, balwarte yun ni Leni Robredo, nirerespeto niya. Pinuntahan niya. Pero kung ayaw ni Leni Robredo puntahan siya, hindi naman na siguro mamimilit si VP Sara. Pero the fact na welcome si VP Sara, so they are good. Okay? Bakit nyo kinulayan? Itong mga political expert raw na grabe. Di ko nga alam na saan nakalagay itong mga utak nitong mga political experts na ito. Na imagine si VP Sara at si Leni Robredo magkaalyado sa eleksyon. Hindi yan. Sinabi pa nga ni Leni Robredo na tatakbo siyang mayor dyan sa Naga. So, hindi na natin yun i-overanalyze. Diba? O, ito yung balita. Magre-react tayo ha. Kasi sobra kayo eh. Hindi na nabulabog, nawindang na itong mga kalaban ng mga Duterte. Hindi ko lang alam kung ay, nako. Okay, ito. Pasok. Kung hindi yan tungkol sa politika, pwede naman mag-meeting. Lagi naman silang nagmi-meeting. Magkaibigan nga sila bago pa maging presidente si Digong eh. Imposibleng walang halong politika. Ito ang pananaw ng political analyst na si Professor Ferdy Pasion, kaugnay sa ikaw, political expert, itong si Ferdy raw. Alam mo, bago ka magkomentaryo, siguraduhin mo nakilala mo ang pagkatao nitong si VP Sara. Hindi ganyan si VP Sara. Akala niya, para silang na-pressure ngayon eh. Akala nyo makipagkaalyado si VP Sara kay Leni Robredo? Yun ba ang akala nyo? Natatawa kami. VP Sara doesn't need mga dilawan. Yan ang una nating iisipin. Hindi po siya nangingailangan ng dilawan. Yung pagpunta ni VP Sara, again, let me tell you again, hindi po yun political. Yung pagpunta niya sa bahay ni Leni Robredo, personal yun. Hindi ba kayo makakaintindi doon? Ganyan si VP Sara, desperado para makipagkaalyado kay Leni Robredo. Hello! Sino ang mas maraming supporters? Si VP Sara or si Leni Robredo? Si VP Sara ang maraming supporters. Tapos siya pa ngayon ang desperado? Hindi. Hindi talaga yan mangyayari. Ito lang, kinulayan nyo lang talaga ang pagpunta ni VP Sara doon. Yun ang totoo. Huwag na tayong magbulan. Pabalitang pagkikita ni Vice President Sara Duterte at Leni Robredo. Paliwanag ni Professor Pasion, maaaring bahagi ito ng kanilang paghahanda. Hoy, Pasion, political expert Pasion, makinig ka. Prangkahan kita. What if this coming 2025 or 2028, hindi magtandem itong si VP Sara at si Leni Robredo? Mapapahiya ka dito. Because I'm pretty sure and confident na hindi talaga yan mangyayari. Hindi talaga. Ang advokasya ni VP Sara at ang advokasya ni Leni Robredo, magkaiba. At itong si VP Sara, ito yung type of person na may prinsipyo. Ang kanyang prinsipyo po, hindi yan. Ang kanyang prinsipyo, hindi niya isusugal na makipagkaalyado dito sa mga pinklawan. Hello? Maprinsipyo yan si VP Sara. And I know, itong si Leni Robredo, I think hindi naman siguro rin makipagkaalyado ito kay VP Sara. Bakit nyo kinulayan talaga? Kaya kayo ngayon nag-overanalyze kayo. Kayo, Hontiveros, di ko lang alam itong si Hontiveros, I think naka-understand sila.
dito kay Leni Robredo, sa ginawa ni Leni Robredo. Pero, ito si Kiko, Bam, Chel Jokno, itong si Ontiveros, alam kong galit kayo kay VP Sara. Oh. Pero hindi naman siguro sila galit sa ginawa ni Leni Robredo kasi si Leni Robredo rin, sa tingin ko, naging respectful rin. Oh. Di ba? Pero bakit kinulayan talaga? Kung makikita mo nga sa social media, si Presidente Bongbong Marcos, bagsak na nga yung suporta niya. Oh. Tingnan nyo yung mga comment section sa mga balita patungkol ni PBBM. Lahat doon ang babash na kay PBBM. Kasi palpak nga. O, si Martin Romualdez, palpak rin. Ha? Siguro, tataas yung rating ni Martin Romualdez dahil sa ayuda-ayuda na yan. Pero at the end of the day, ang hahanapin po ng taong bayan, yung tunay na nagmalasakit sa taong bayan. Alam ng taong bayan, ng ayuda na yan, pera yan ng taong bayan. Hindi yan kay Romualdez. So, hindi pa rin yan iboboto ng taong bayan. Huwag na tayong magbulahan. O posibleng pagtutulungan sa darating na halalan. Well, maring palabasin nila na hindi na popular si Bongbong. Maraming pagkakamali sa liderato ni Bongbong at magkakaisa na, magbabalik na sa dilawan muli. Hindi. Ikaw ba? Ha? Pasyon. Wala ka talagang common sense. Hindi talaga yan pwede. Alam mo ba kung bakit? Oh, sa war on drugs pa lang, hindi na, magkaiba na ang desisyon ni Leni Robredo at ni VP Sara. So hindi talaga yan magkatandem. Ayaw ni Leni Robredo yan, war on drugs na yan, yung style nila. Ang kay VP Sara, similar lang yan sa ginawa ng tatay niya. So doon pa lamang, hindi sila magkasundo doon. Pasyon. Huwag kang pabida. Huwag kang feeling expert dyan. Professor ka naman, pero hindi ka marunong mag-analyze. Ang mga Duterte, na kung saan naman sila talaga nanggaling, at maaaring mag-field sila ng common candidates nila for next year's election and beyond. Hindi rin siya naniniwala na walang plano si VP Sara na tumakbo bilang presidente. Of course. Si VP Sara po, tatakbo yan. Kasi ipupush siya ng kanyang supporters. Ipupush siya ng taong bayan na tatakbo yan. Yan na lang ang pag-asa natin sa bansang ito. Oh. So, wag mong pangunahan na, hindi siya naniniwala na si VP Sara hindi tatakbo sa 2028. Yes, of course, gusto naming, halos siguro lahat ng tao, gustong tumakbo itong si VP Sara. Pasyon. Makinig ka. Gusto ang taong bayan na tumakbo si VP Sara sa 2028. Kasi para sa amin, siya na lang ang pag-asa ng bayan ito. Okay? So, si VP Sara, wala siyang choice. If talagang ang taong bayan ang mag-push sa kanya na tumakbo. Isip-isip rin pasyon. Sa 2028 national elections, malinaw aniya na lahat ng kilos at mga salita ng Vice-Presidente ay nagpapakita na may interes siya sa posisyon, gaya na lang ng ginawa ni dating Pangulong. Hoy, pasyon. Yang mga ginagawa po ni VP Sara, trabaho yan. Hindi yan pagpapakita na may interesado siyang maging presidente. Hindi. Lahat ng ginagawa niya dyan, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Sa nakikita ko nga, nung nangyari sa hearing, wala nga siyang paki kung anong sasabihin ng tao sa kanya. Basta anong importante sa kanya, ibubulgar at ibubulgar niya ang mga kabalastugan dyan sa Kongreso. Wala siyang paki. Okay? Hindi yun pagpapakita na gustong tumakbo. Hindi. Mali yung mga analysis mo. Nag-analyze ako the way si VP Sara hinandol niya ang kanyang sarili. Ipinakita niya sa taong bayan na hindi po siya nangangailangan ng tulong sa mga issues na ibinabato sa kanya. Ibahin niyo si VP Sara. Si VP Sara po ay matapang na tao at may bayag. May prinsipyo po si VP Sara. Ibahin niyo yan. Ibahin niyo yan.
Rodrigo Duterte na sa una ay hindi aniya tatakbo, ngunit kalaunan ay tumakbo rin. Naniniwala rin si Professor Pasion na ang pagbisita pa ng ibang politiko sa dating vice-presidente ay posibleng paghingi ng tulong para sa eleksyon. Ito Pasyon, sasabihin ko sa inyo, kahit pa makipagkaalyado si VP Sara kay Leni Robredo, ang mga supporters ni Leni Robredo, hindi yan susuporta kay VP Sara. Yan ang tandaan mo. Nasasaktan na sila sa ginagawa ng Duterte administration. Ano ba yung ginagawa ng Duterte administration? Pinabagsak lang niya naman ang mga dilawan. Yun ang ikinagalit nila. So, malabo yang mga pinagsasabi ninyo? Well, tandaan natin na may puwersa pa rin ng Liberal Party. No? Napakatagal ng party. Ano may puwersa? Hindi ko lang alam kung itong si Passion ay updated sa mga balita. Anong may puwersa? Ilang beses na nga silang tumakbo, laging inidoro, at sasabihin mong may puwersa? Sinusuka na nga sila sa sarili nilang supporters? Passion? Sabihin mong may puwersa pa sila? Wala na. Wala. Talbog. Doon yan no? Panahon pa ni Quirino, no? President Quirino at ni President Rojas. So may puwersa. Yan pala. Yung mga information mo, old na. Pa rin at sa pamumuno ni Edsel Lagman, malakas pa rin ang Liberal Party. Hindi malakas. Hindi tayo... I respect your opinion. No? Para sa inyo, malakas pa ang Liberal Party. Pero sorry to tell you, Passion, ikaw, Professor Ferdy Passion, na political expert. Sorry, pero yung mga pinagsasabi mo, yung analysis mo, hindi, wala, sablay. Wala na. Ang LP, wala na. Sinusuka na ng taong bayan yan. Lahat ng partido, maging yung panig ni President Marcos Jr., gusto sanang... Hoy, remember, Passion, kahit lahat ng partido kakampi kay PBBM, it doesn't mean mananalo siya sa eleksyon. Hindi po partido ang makapagpanalo ni Martin Romualdez. Hindi po government officials ang makapagpanalo kay Martin Romualdez o ni PBBM. Ang makapagpanalo ng isang kandidato, Pasyon, ay ang taong bayan. Isip-isip rin, Pasyon. Taong bayan po. Sila po ang nag-o-observe kung sino yung tunay na may malasakit. Sila po yung nagbabantay kung sino itong mga politicians na sa tingin nila uunlad ang bansa natin, at nakikita namin yan, mga Duterte lang ang may kakayanan, ang may yagbols, ang may prinsipyo po. Sila lang. Wala nang iba. Dahil yung iba, nadadala na lang sa mga kanilang mga kaibigan sa politika. Si Duterte, kahit masaktan kayo, sasabihin talaga. Bihira na lang. Sabi pa nga ni former President Duterte, hinahanap ko pa yung speech ni Duterte yung nag-speech siya sa PDP. Maganda kasi yung sinabi ni Duterte doon Nung time na presidente si Duterte, ang dami pong nakapit toko sa kanya dahil sa popularidad niya. Ngayong wala na siya sa poder bilang presidente, nagsialisa na, bumaliktad na, pumunta na kay Bongbong Marcos. At malayo yan sa mangyari, alam mo hindi malayo sa mangyari yan kay PBBM soon. Yang lahat na nakakapit toko ngayon kay PBBM, yung tawag doon, magsialisan rin yan. Aalis rin yan. Especially na itong administrasyon ni Marcos ay hindi talaga nagdala ng magandang dulot. Ang daming kapalpakan nga So, iiwanan rin yan ng kanyang mga kasamahan dyan. Trust me when I say that. Ganyan talaga ang laro ng politika. Kaya nga, ang hirap natin na umasenso Kasi itong mga politicians natin, pera-pera lang.
makasama ang Liberal Party sa isang unity ticket, no? Kasi kung sino man ang makakuha ng Liberal Party sa kanyang panig, malaki na ang tsansa na manalo. Robby Tabios, hello po. Sa 2025 at 2028 elections. Para naman sa isa pang political analyst na si Professor Ed Montayaw, mahirap din talaga aniyang paniwalaan na personal na pag-uusap lang ang natalakay ng Isa pa itong isang political analyst. Sinabihan na nga kayo na ang kanilang pinag-usapan ay personal. Ibahin nyo kasi ang mga Duterte. Hindi ganyan ang mga Duterte. Hindi ganyan si VP Sara. It's very disrespectful kung si VP Sara ay pupunta sa bahay ni Leni Robredo at magtatapik ng political. Hindi ganyan ang si VP Sara. Wala. Kung gagawin yan ni VP Sara, bibisita siya sa bahay ni Leni Robredo dahil nagse-celebrate nga dito sa kanilang festival. Tapos si VP Sara mag-initiate ng political topic. Matatawag na walang delikadesa si VP Sara niyan. Hindi talaga mangyayari yan dahil si VP Sara po, matinong tao. Hindi yan kagaya ng ibang mga politiko na lagi na lang politika ang iniisip. Ang iniisip po ni VP Sara kung saan makatulong ang kanyang Office of the Vice President. Ganito lang ako. So I am just a small-time vlogger. Pero marunong akong mag-isip, mag-analyze. Ilang beses ko na ba sinabi sa inyo dito? Di ba? Yung lahat ng mga analysis ko dito, nakakatotoo. Try to analyze. Magkaiba ang kanilang posisyon. Magkaiba ang kanilang advokasya. Tapos, pupunta si VP Sara doon? Magkalat siya ng topic na political? Di naman siguro, isip-isip rin. Kaya nyo yan nasabi, kayong mga political analyst kayo, kaya nyo yan nasabi kasi hindi nyo talaga kilala ang mga pagkatao ng mga Duterte. Yan ang totoo. Hindi nyo talaga alam. Kita ang dalawa. Kung siguro, unang-una hindi magkakaroon ng midterm election. Sunday Escolano, hello po. Pangalawa, kung hindi siguro Jane Bramblett, ang fiesta kasi open lahat yan sa lahat. Alam nyo ba ako, ikaw political analyst ka. Ito, nakikilimutan ko pangalan nito. Ikaw, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng fiesta? Fiesta. Open yan. Open sa lahat. Kaya nga sinasabi nila, magpiesta tayo. Kahit hindi kilala, pwede kayong pumasok sa bahay at kumain. Yan ang fiesta. Yan ang kultura ng bansang Pilipinas. Isa sa mga ipinagmayabang nating kultura. Okay? Salo-salo. Kakain tayo sa bahay. Welcome lahat. Fiesta. So the fact na si VP Sara pumunta sa fiesta, so welcome yan lahat. I don't care kung si Leni Robredo nakipagplastikan siya kay VP Sara, I don't care. Basta si VP Sara ginanap lang niya ang kanyang tungkulin. Nag-courtesy siya, nire-respeto niya ang dating Vice President kasi Vice President rin siya. Di ba? Courtesy call. Hindi niyo yan maiintindihan kasi full political expert kayo Iwalay ang alyansa ng pangalawang Pangulo. Hindi talaga yan mangyayari yung alyansa na yan. Pangatlo, kung matagal lang magkasama at magkaibigan personal silang dalawa, maaari na siyang paniwalaan ito walang halong politika. Pero yun na nga, ang hirap isipin ng walang halong politika kasi from the very start talagang magkaiba sila ng grupo. In fact, the current Vice President has been rather critical, very critical.
Kahapon kinumpirma ni Robredo ang pagkikita nila ni VP Sara sa Naga City at binigyang diin na ang kanilang pag-uusap ay pawang personal at hindi politikal. Yeah? Mismo nga si Leni Robredo ang nagsabi. Alam nga naman magsisinungaling si Leni Robredo. Alam ko yan kasi kilala natin ang ugali ni VP Sara. Binigyang diin ni former Miss Butterfly, hindi po ako makapagbigay ng jacket. Nasira pa yung features. Vice President Leni Robredo na politically neutral silang lahat. Kasunod ng pagpunta ng ilang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang tahanan at sadyang marami nang bumibisita sa kanila mula aniya naging mayor ang kanyang yumaong asawa. Samantala, naglabas na rin ng pahayag ang Office of the Vice President kung saan sinabi nito na ang pagpunta ni VP Sara sa Naga City ay dahil sa imbitasyon ng isang kaibigan. Ang nasabing kaibigan din umano ang nag-ayos ng kanilang pagkikita ni former VP Robredo. Jedne Racina. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo kasi yung iba, sabi nila, inayos raw yung pagkikita nila ni VP Sara. Inayos raw at talagang nagkita. Yan kasi yung paniniwala rin ni Trillanes, di ba? Kaya tahol siya ng tahol ngayon. Di ba? Hindi niya alam na mababawasan ang boto niya dyan. Di ba? Tatakbo siya sa Caloocan. Okay, so punta na tayo dyan. Nawindang sila lahat kay VP Sara dyan eh. Ito talagang si VP Sara, no? Unpredictable talaga ang kanyang galaw. Yun lang masasabi ko dyan. Ito.